Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kang rin naaga sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Bryce Hernandez asinda GP Mendoza inaristukan NBI. Congressman Kiko Barsaga nagsuri na kay Enrique Rasun. Natuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, duwang testigos ibinulgaran subuot relasyon in the Diskaya asin man Romualdez sa Senate probe. Marcolita, pinag-question ang kakayahan ni Libisti na ipaliwanag ang nilalaman kan pahayag subuot sa party mismo na kapot-kapot niya sa Cabral Files. HOR naglalaom na papaboran kan Korte Suprema sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mga pulis na ipinipirit na mag-testify sa ICC drug war probe, sabi kan da PNP. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Matukang marinaga ako si Junel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal. Dinakop kan National Bureau of Investigation NBI si dating Department of Public Works and Highways DPWH Engineer Bryce Hernandez asin GP Mendoza. Yaon sa kamot ngunyan o pangangataman kan Senate Office of Sergeant at Arms andua matapos na mag-atubang sinda sa pagdangog sa Senado kasudmang aldaw kan Lunes, Enero 19. Andua ang pariyo ko accuse ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong graft asin malversation of public funds duman sa Sandigan Bayan. Poon ka nakalis na taon nakaditinina sa Senado ang dua matapos man masite in contempt kanda pagdangog kanda Blue Ribbon Committee mapadapit man sa anomalya sa flood control project. Ikinumpirmara ni Senate President Vicente Tito Soto III na nagtaon na autorisasyon para sa pag-serbika na warrant of arrest apuera kay Revilla Mendoza asin Hernandez kabaliman sa pinapadakop kan Sandigan Bayan 3rd Division sinda RG Dumasig, Juanito Mendoza, Emilita Huata asin Christian Pinida. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Cavite Congressman Kiko Barsaga na ini ang naghagad ni suri sa party mismo kan negosyanteng businessman na tycoon na si Enrique Rasun. Piglinaw ni Barsaga na sulaminting mga personal issue lang ada pinaghagad niya nin sorry pero dagos pa man giraray nasambit ng kaso daiman na pinagbanggit ganda nasambit ng congressman kung ano ang personal nindang issue ka nasambit ng negosyante. Magigirumduman kan Enero 14 nagsampa nin kasong cyber libel sa Rasun. Dinuli ka na pangraraot na sa social media post ni Barsaga na nag-aakusar na nagsuhol sa mga congressman para suportaran si dating Speaker Romualdez. Sa barata pa kita sa lado nasyonal, duwang testigo ang nagbuyagyag na subuot relasyon in the Diskaya asin man ni Romualdez sa Senate probe. Ipinagbulgar kan duwang testigo na inatubang sa pagdangog kan na Senate Blue Ribbon Committee ang subuot koneksyon kan kontratistang si Pacifico Corley Diskaya asin dating House Speaker Martin Romualdez. Ini kasumpay kan
pinag-iimbestigahan na anomalya sa flood control project. Sa ikaduwang pagdangog kan komitiba, ipinagpahayag kan mga testigo na itinago sa alias na Joy Asinman na Maria na nakatrabaho nindaan sa Rico Ocampo, dating nagtutukaw kanda o dating subuot nag-aarkila sa arong na South Forge Park na naibenta kan Abril 2023. Basado sa mga testigo, inabusuan sindang palion sa arong sa paagikan email gikan sa sarong law firm asin na tinawan lang ni na palugit sa gud ng Pebrero 3, 2024 tanganing mailipat ang sindang mga gamit question kan mga testigo na ipinagapailing sinda sa sarong property brokers sa sarong kontratista na digdi pagaluya na iling ninda si Diskaya matapos ining mahiling sa parte kan telebisyon. Subot si Diskaya ana nagmando sa mga taong nagtabang sa sainda na tulos pagali asin nagsabing may deadline na sindang hinahabol kana magapot ang mga testigo kung pwede sindang makaulay sa bagong may kadsadiri kanarong. Sinabi subuot sa sainda na si Romaldis ang nakabakal kanasambit ng harong. Digdi higot man na pinagnigaran ni Diskaya ang mga akusasyon asin ano man na transaksyon niya sa duwang testigo. Nainot na nga pinagsayuman ni Romaldis ang pagkakaigwan in relasyon sa transaksyon sa mag-agum na Diskaya kasumpay kan mga napabarata na subuot mga ini bilang front sa pagbakal kan mamahalo na property duman sa syudad kan Makati. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kwenestyon ni Senador Rodante Marcolita ang kakayahan ni Batangas Congressman Leandro Libisti na ipaliwanag ang yaon nakapalaman sa pinagsasabing Cabral Files sa tauman kan investigasyon kan Senado sa subuot maanomalya sa flood control project. Basado man kay Marcolita, mayo subuot nin personality si Libisti tanganing magtistigos mapadapit sa substansya kan mga dokumento ninulit na daisinda parte kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin mayong pagkaaram sa pagpreparar kan mga sinasabing mga report, konsolidasyon kan mga record asin man mga dokumentos may relasyon sa sinambit ng budget. Ipinagpahayag kan senador na limitado lang ang testimonya ni Libisti sa kung paano niya nakuha ang mga dokumento na sinasabing nagigikan sa opisina kan nagadan na DPWH Undersecretary Catalina Cabral gikan sa legal na pagkakagadan da isubot kinakaipuan na si Libisti ang magpaliwanag sa nilalaman kanasambit ng file. Pinagabanggit ni Marcolita na may mga nagkapirang mga opisyal kan DPWH na nagsayumang kumpirmaron ang pagiging balido kan mga nasambit ng dokumento. Ginibo kan senador ang payag kasumpay kan kaagadan ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson Libisti na tukaron ang ikaduang batch kan mga dokumento na authenticate kan DPWH kabali si Libisti sa inimbitaranda sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kasod mang aldaw kan Lunes na nagsisiyasat sa Cabral Files na subuot naglantad kan posibleng budget insertion sa 2025 national budget. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagdadagos asin na naglalaom pa man giraray ang nagkapira mga congressman na papaboran kan Korte Suprema ang motion for reconsideration kan Kamara kasumpay kan impeachment laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Iyan kasunod kan payag kan Senado na preparado initulos na punan ang trial in kaso tugutan sigun kitingog
Party List Representative Jude Asedri pinagalat kan Kamara ang desisyon kan Korte Suprema sa motion na obhetong baliktaron ang 2025 ruling na nagpupugol sa nasambit ng proceedings. Kan Hulyo 2025 pinagdeklara kan Korte Suprema na unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte asin ipinagpapangalad ang pagresibi nin bagong reklamo sa gudnang pizza size kan bulan kan Oktubre 2026. Pinagpayag ni Lanao del Sur Congressman Sia Alonto Adjung na procedural lang ang pinag-aalat kan Korte Suprema asin bako ang substance kan reklamo. Sinabi kani na magpipreparar ang Kamara kan rules na kaparyo sa final ruling kan Korte Suprema. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinagpayag kan Philippine National Police PNP kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma na bako ining sapiritan na magduol nin testimonya o pagpugol ang sisay man ng mga individual na gustong makipagkooperar sa International Criminal Court ICC. Yan kasumpay kan investigasyon sa war on drugs kan administrasyon ni dating President Rodrigo Duterte. Basado kaya sa ICC Office of the Prosecutors, iniimbestigan ninda ang subuot pagbalga sa karapatan pantao, kabali ang paggadaan, pagtorture asin sexual violence na nangyari puon paman kan pitsa 1 kan Nobyembre 2011 sagkon ng Marso 19, 2019 pig-inkiminar kan tribunal ang mga direktang mga sinasabing witness kabali na ang mga miyembros kan PNP asin iba pang mga law enforcement agency na magtaunin impormasyon sa pagikan online portal na confidential. Pinaglinaw kan PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo bako pang opisyal na sumon ang ginibukan ICC asin ini sarong imbitasyon lamang tanganing voluntaryong makipagtabangan. Subot ang opisyal lain kan PNP subot ang bakong pinipirit asin pinupugulan ang sisay man ang mga miyembro na gustong mag-testify ang kooperasyon. Subot ang personal na desisyon ang dapat may legal na advice. Maski nga ni nag-withdraw ang Pilipinas gikan sa ICC kan 2019 pinagpapayag asin pinipirit kan tribunal na may jurisdiction pa man giraray ang subuot sa mga krimen na nangyari mantang miyembro pa ang nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, mapaluwas ni Syukos orders ang Senate Blue Ribbon Committee laban sa dating congressman na si Saldico kan Ako Bicol Party List asin taga dyan sa Albay sa subuot security aid kaning si Orly Gutisa. Ninuli sa daipag partisipar sa pagdangugma padapitman sa flood control controversy. Sigun man sa panel chair Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson, masudod mo na sinda sa Supreme Court ruling kaya sa Syukos order ang inot na lakrang antis kan posibleng contempt asin warrant of arrest kung dai magiging satisfactory anasambit ng paliwanag. Daiman maaraman ang kinakamugtakan kanda dua maski pinagtutubudan nasa Portugal si Ku mantang si Gutisa ang nainot ng napabarata na yaon sa Marine Custody. Si Ku, dating House Appropriation Chair, asin sentral na pinag-personalidad sa flood control project anomaly, asin na tubang sa arisa warrant kasumpay kana nasambit ng proyekto duman sa Oriental Mindoro. Si Gutisa Manda ang nagbulgar subuot ni pag-deliver kan mga kickbacks sa pagsasadiri nindako asin dating Speaker Martin Romualdez na pariyong pigninigaran kan duwa nga nasambit ng politiko. Sa
iba pa kita nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Ipinagpahayag kan Senate President pro tempore na si Pampilo Lacson na ebidensya asin bakong revoke o RC ana magpapanagota sa mga sangkot sa subuot katiwalian irregularidad sa mga flood control project sa pagpapadagos kan pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Pahayag asin man pinagbatikos ni Lacson ana mga nagre-revoke asin na nagque-question sa investigasyon asin sinasabing dai makakatabang ada pag-re-revoke na pahayag sa pagpapakulong sa mga responsabling mga persona. Tinawan doon kan senador na sa irarom kan mga pagdangog kan komite na bulgar ana mahiwas na sistematikong pag-aabuso sa pundo kan gobyerno asin kinakasangkutan kan haralangkaw ng mga opisyal sa lado kan chief executive asin man legislatura pati lamada sa mga pribadong mga kontratista. Sigun kay Lacson, may mga kairibang na isampa na sa Sandigan Bayan asin iba pa nga mga korte. Mantang aniba, nagpapasairarom sa magkakarigong investigasyon kan opisina kan ombudsman asin kan departamento kan justisya kun sa inda. Iguana, ninday mababa sa 21 bilyones pesos na mga bank account asin na pagsasadiri ana na praise asin may nagkapiraman ng mga personalidad ana nagtugot na makipagtabangan sa lado kan gobyerno. Pinagpahayag subot ang pagdangog ang mga conflict of interest sa Philippine Contractors sa Accredited Board sa PCAB ana paglantad kan mga blacklisted na mga kumpanya sa irarom kan bagong pangaran asin na pagdul nin mga darakulang mga kontrata sa mga kumpaniyang kulang sa parte kan kapital. Siniguro ni Lacson na susundan kan komite ang mga ebidensya sa inmana ini maghantong asin mayong pinagpoprotektaran tinatargit na si Sayman sa isinagibong investigasyon. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pinagpipirit ngunyan ni Abogado Adi Fajardo, abogado asin tagapagtaram ni dating House Speaker Ferdinand Martes Romualdez na ana mga aligasyon na ipinagpahayag ka ng kaparang mga testigo sa laog mismo kan Senado laban sa dating Speaker asin loikal asin pisikal na imposibilidad. Sigun kay Fajardo, mismong si Curly Discaya ang nagtestigo sa irarom kan na pagsumpa na daisiya maski kasuarin na nakalaog sa South Forbes Park kaya imposible subuot may pinagranian o tinawan siya nin anuman nakasuguan duman. Dagdag pa man ni Pardo ang mga parata nga anagikan lang sa mga tauhan kan sarong napahali o napalayas na tinant asin mayo nin magkakadigo na mga dokumento asin man mga ebidensya. Mayo man subuot nin pangaran ni Romualdez sa arin man na dead of contract o record kanda bayad kasumpay ka na sambit ng pagrurugaring. Tinawan doon ni Fajardo nagabos sa hearsay ang posibleng perjured statement kada mga aligasyon asin mayo nin anuman na bastanting mga ebidensya na dapat subuot digdi simbagon. Sabi pa man ni Pardo, ang pahayag kan kontratistang si Pacifico Curly Discaya na dai pa siya maski kasuarin na kalaog duman sa South Forbes Park ana digdi nagkokontra sa mga pahayag kan duwang Senate witness na subuot naggamit sa alias na Joy asin na Marie. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Pinagbareta ni President Ferdinand Marcos Jr. PBBM
ada matrayumpo na nakadiskubre ang Pilipinas ni natural gas duman sa party kan na Malampaya S1 ang kainut-inuting dakulang na hiling sa sektor kan enerhiya sa laog ni naabuton sarong dekada asin may haros katumbas kan 14 na renibong kilowatt hours na kuryente sa sarong taon. Gustong sabiyon kaya kaning makapag-supply nin kuryente nin aabuton sa 5.7 million na karungan, 9,500 na mga edipisyo asin haros 2,000 eskwelahan sa laog sa namanin sarong taon. Apwera sa nasambit ng natural na gas, ipinagabareta man kan presidente ang pagkakadiscovery sa condensing sarong high value liquid fuel na makakatabang man subuot sa paglapigot kan na gobyerno na mapakusog pa ang power supply kan na nasyon. Basado sa presidente, anasambit ng pagkakadiscovery nagtataonin panibagong kusog sa padagos na paglalapigot kan gobyerno na masiguro asin na makusog asin malalauman na supply kan enerhiya para sa nasyon. Importante subot ini sa pagpapakusog sa seguridad kan enerhiya, urog na sa tao ka naglalangkaw na pangangaipo asin hamon sa pangkinaban na merkado kan enerhiya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, porman lang ipinagpahayag asin ipinagasulo nga ang kainut-inuting impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM sa Kamara de Representantes kasudmang aldaw kan Lunes. Ang reklamo isinumiti kan sarong abogado Andre De Jesus sa Office of the Secretary General kan House of Representative asin pinag-endorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jetta Nisay. Kabali sa mga reklamo na kinakatubang kan presidente iyo ang betrayal of public trust. Kasumpay kan subuot pag-surrender kay dating President Rodrigo Duterte duman sa International Criminal Court ICC. Kapable asin na culpable violation of the Constitution ninuli sa dai pagbito sa program appropriation para sa 2026 national budget asin iba pang provision sa General Appropriation Act. Graft and corruption, mga aligasyon kan kickback asin ghost project pati naman subuot paggamit kan na weaponize na investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure ICI unfitness to serve, mga akusasyon mapadapit man sa paggamit asin ipinagbabawal na bulong o droga. Sigun man kay Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jetta Nisay, nagtutubod siya sa mga nakapalaman sa nasambit ng resolusyon ninuli dahilan sa saiyang inendorso anasambit ng complaint. Tinawando ni Nisay and nagradi sa saya si abogado Andre De Jesus asin inilatag ang complaint nagkaprang simana antis na ini pinag-adalan asin basado sa pag-aadal kan sa iyang legal na team laog ang mga reklamo dahilan kaya ipinag-endorso anasambit ng bagay mantang pinagkumpirmar ni House Secretary General Cheloy Graf formal na naresibikan o garapil na formal na naresibikan sa iyang opisina ang reklamo asin pinagpapasairarom sa panginot na verifikasyon bunga naman kan ipinagtalaan na proseso kan Kamara. Anasambit ng reklamo tulos na ipapadara sa speaker na si Faustino Buyi D. III para man sa magkakadigong aksyon da bunga naman kan konstitusyon sa mga patakaran kan House of Representative. Alas 8:45 nin pagkaaga kan na
sudma kan isumiti sa Kamara ni Abogado Andre De Jesus ang nasambit ng reklamo o complaint gikan sa opisina kan SICGEN. Isusumiti ini sa Office of the Speaker. Pagkatapos kan Office of the Speaker, i-endorse ini sa plenaryo para man isugo sa House Committee on Justice kung saan tutukaron ang nasambit ng complaint o reklamo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Panibagong oil hike price epektibo ngunya na aldaw. Epektibo ngunya na aldaw magkasabay na ipapasunod ka na paglangkaw ka na presyo ka na kumpanya anda lana. Kasubagong alas 6 na pagkaaga ipinagapasunod ang dagdag na piso sa kada litro kan gasolina. Egwan ninda 2 pesos man sa kada litro kan diesel. Asin na kerosene sa paglangkaw ninda 1.50 sa kada litro. Pinagkukonsidera dahilan kan Department of Energy DOE na ana kausa kana paglangkaw kana presyo ana padagos na tensyon na namamatian duman sa partibismo kan nasyon kan na Iranda. Kabali naman ana rason kan paglangkaw kan presyo kan na petrolyo iyo ana pagbaba kan kantidad kan piso kontra sa US dollar. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Ikusman anda DPWH sa party mismo kan coordinate sa kan tinutulak na sarong sistema sa lado kan na flood control. Benastikos ni Senador Erwin Tulfo ana paggamit kan magkakaiba na grade coordinates kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga flood control projects. Asin na nangangapudanin sarong pinagasarong sistema kan mga pagpaplano asin na pagmumonitor tanganing maiwasan ada kariribungan asin posibleng katiwalian o korupsyon. Sinabi ni Tulfo na matapos mabulgar ang pagdangog na daima na nagtutugpa ang datos gikan sa multi-year programming asin na scheduling system. Kabali na ang Project and Contract Management Application PCME na ginagamit sa aram kan subuot mga GUS flood control project kan mga nakalis na mga taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ngunyan kan Department of Justice na sinasabing pariyo respondent ni Senadora Jinggoy Estrada sa plunder case sa flood control si former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Basado ki Justice spokesperson Abogado Pulo Martinez, kabali ang nasambit ng sekretaryo sa mga sinampaan kan National Bureau of Investigation ning reklamong plunder. Correspondent subuot anda senador na si former Public Works Secretary Bunuan asin na may pagkaaram sa subuot na irregularidad kanasambit ng mga proyekto sa lado kan gobyerno. Pinaglidaw man ni Justice spokesperson Abogado Pulo Martinez na bako lang ini ang mapadapit man sa sarong klase ng proyekto kundi sa sinasabing hinabunayaman na nagkakantidad 50 milyones pesos. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad
sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pwedeng makatabang sa buot para man mauntok an mayong basihan na mga akusasyon an pagsayuma kan kontratista na si Corly Diskaya sa koneksyon sa dating House Speaker Martin Romualdez. Basado iyan sa tingog party list representative na si Jude Asedre. Pinagkukonsidera kana nasambit ng kongresista na sarong welcome development ang denial ni Diskaya na nagtatauma na nin pangangaipo kan mga evidence based discourse asin pwedeng makatabang para man mauntok na ang pagpapaluwas nin mga impormasyon na mayo nin magkakadigong basihan mga aligasyon na laban sa mga sasabing isinasangkot sa anomalya na mayo man ni magkakadigong ebidensya. Magigirumduman na naglataw ang mga aligasyon na nagsiserbi sa buot si Diskaya bilang front kana Romualdez sa subuot pagbakal kan high-end real estate property duman sa siyudad kan Makati. Alagad sinayumahan ini ni Diskaya asin na pinaglinaw na minsan lang niyang nahiling ang dating House Speaker sa sarong public event asin da niya kinakaipuan ining makaulay. Ini ang ikinamundo ni Diskaya ang pagkakasangkapan na sa saiya sa pangaran para manda degdi butungon ang pangaran ni dating House Speaker Romualdez sa nasambit ng kontrobersiya. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, target ka nagkapirang mga House of Representative leaders na digdi ripason an impeachment rule tangani manda na digdi matukara ang mga magagabat na mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte in kaso may magsampa liwat ni kaso laban sa Vice Presidente sa Kongreso. Ini mantang pinag-aalat kada nasambit ng Kongreso anda parte mismo kan desisyon kan motion for reconsideration sa nagahamon sa pagkakaigwa kan desisyon kan korte sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Basado sa House Committee on Higher and Technical Education Chair asin na tingog Representative Jude Asedre, ia-adapt ka na nasambit ng Kongreso ang bagong impeachment rules para sa 20 Congress bunga naman kan ruling kan Korte Suprema para man masiguro na mahigpit na nagsusunod sa proseso asin na nabilog na mga malinaw na mga guidelines. Tinawan doon kan House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chair Lanao del Sur Congressman Sia Adjong na anda desisyon kan Korte Suprema kasumpay kan impeachment ang nakapokus sa technically asin bakong merito kanasambit ng kasong ipinagsampa laban sa Vice Presidente. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinaglinaw ngunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas na mayo ni na dibisyon sa lado man kan military. Sa sarong statement, idapod kan Puwersa Armada kan Pilipinas ang mga claims na pagbawi ka na suporta kay President Ferdinand Marcos Jr. ang paglipat nin suporta kay Vice President Sara Duterte bilang fake news asin na disinformation asin na pinagdisenyo para man ribungon mayo nin tiwala asin na magahasok nin pagkakabaranga kana mga haralangkaw na mga opisyal kan militar asin man mga namamanwa na mga Pilipino sa tao kanit tinawan doon kan na military na nagdadanay sindang nagkakasararo professional asin non-partisan
pahayag kan Kwarsa Armada kan Pilipinas nakarapatada asin yaon salado kan konstitusyon asin kan mga namamanwa ng mga Pilipino bako sa sisayman na politiko o anuman na political agenda. Mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugangunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata na kita ngunyanda sa lado lokal. Sa tuyang barata ngunyanda sa lado lokal. Sa parte mismo ka na siyudad ka na Iriga, ana PNP Iriga City nagtaunin da seguridad sa lado man kan community outreach program duman sa parte mismo ka na rumbang sa ibu kan agta sa parte mismo ka na siyudad ka na Iriga ada mismo nga pulis kan siyudad ka na Iriga pinanginutan ni Teniente Erlindo Bulawat Jr. an officer of the day kana nasambit ng mismong hipatura ka na pulisya asumpay ka nasambit ng bagay pinagadumanan ang tribo ka na mga agta parte mismo anda San Nicolas sa siyudad ka na Iriga sinadigdi ipinamudbud kan mga miyembros kan Philippine National Police nati musnindang mga food items aramana ipanao sa parte mismo kan mga agta. Digdiya ana mga kurang na mga agta asin na mga aki apaugmakan na mga miyembros kan na pulis ana mismong pamayukan na mga agta sa nasambit na nga lugar agpaabot ninda kulang pasasalamat sa liderato kan PNP hulikman naabot ninda nasambit na nga lugar asin nakapagduhol ni na mga pagkakan asin mga kawatan agpaugma sa mga gurang na mga agta asin mga aki. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal Central School 1 o sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal ko ununtan linya magali kiya Buyet Paderes, Buyet Kamen. Pinanginutan kan City Procurement Office and Flag Raising Ceremony kasulma digdi pig umaw ang kapanggalahan kan Naga Central School vocal score sa na pati na ang mga atletang nakakuha ng medalya sa Batang Pinoy 2025. Igheras na Mayor Lene Robredo na padago sa pag-uswag serbisyo medikal sa paayakan mo at siling kaibanan ang mga banwa ning magaraw pampula asin gainsa kaibanan pa ang pagsipag-ulay sa aboitis power sa mga bagong proyekto ipig alam serman ang pag-aprobar kan MK Villaliba Tactical Urbanism asin ang gigibula State of Legal Address sa pangimilot ni Councilor Ason Piñato kasunma pila salamatan man kal alkalde ang WMO sa Batarang pong First Naga City Basura Summit asin ang CPO, PSO, CAO, Basura Summit, CDRRMO asin CSWDO sa endang medikasyon sa katapos pasalang Santo Niño Fiesta asin pag-asikaso sa nakaaging bagyo. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nakapag-record ang napibok nin kabilugan na si 340 mga rockfall events 45 pyroclastic density current o usun asinda tracing volcanic earthquake sa bulkan kan mayon sa laog kan na nakalis na 24 oras kasudma namatahan na ada banaag ka na crater glue kana sinambit na nga bulkan padagos ang aktibidad kana lava dome asin degdi anda padagos pag kalihig kana lava flow sa alisdis kanda bulkan kan mayon aaboton sa 3,061 na tonelada kada aldaw anda sulfur dioxide flux kada bulkan kan mayon na basado sa pinakauring monitoring kan PBOX
kan January 19 na 2026 na i-record ang katamtaman na pag-alisngaw kan na bulkan na kung sain na digdi napapadpad pasiring sa sirangan na siring man ada padagos na pamamaga kan na bulkan kan na mayon. Ninuli kani nagdadanay na nakabandera an alert level 3 kan na bulkan kan mayon kung kaya mahigpit na ipinagpapangalan ang paglaog sa laog kan na sinasabing 6 kilometros na permanent danger zone. Pati naman ang paglaog kan mayo ni na pag-iingat sa extended danger zone o EDC sering man ang pagpalayog nin anuman na mga lulunadan na pang-ere asin manda sa ibabaw kan bulkan digdi pagirumdum ana mga ahensya kan na publiko na posible pa man giraray mangyari ana steam o phreatic explosion magkakaiguanin rockfall gikan sa tuktok kan bulkan asin na pagdalihig kan laar in kaso magkaigwa kan matinding pagbagunas pa kan uran. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ko nuntaan linya magali kay Daryl Banyas. Daryl Kamin. Daryl. Nag-CR naman garo. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Lalaking nadukaya na mayo na ni nabuhay dumanda sa parte mismo kana probinsya kana Sorsogon. Pinagbibisto pa kana mga autoridad ana sarunga lalaki na nadukaya na mayo na ni buhay duman sa parte mismo kana probinsya kana Sorsogon kana nagtalikod na aldaw kana Sabado. Pinagsasabi ini nailing kan mga residentes sa nasambit na nga lugar alagad ay madeterminaran kan mga autoridad kung ano ang rason kan ikinagadan kan nasambit na nga lalaki. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata kita sa lado lokal. Standby Daryl Banyas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabot sa 5,000 katao ana nagadan. O sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, babae na nadakop ninulikan illegal na drug sa parte na probinsya kan Camarines Norte, liwat na nadakop kan mga autoridad matrayumpo na naaresto sa isinagibong operasyon laban sa illegal drugs kan mga tauhan kan municipal police station kan Basud. Ada nasambit ng sarong babae sa paagiman kan search warrant na ipinagagibo kan nagtalikod na aldaw kan Sabado o kan Domingo alas 9 sagud ng alas 10 ni na pagkaaga sa banwaan kan Basud sa probinsya kan Camarines Norte. Ang operasyon pinagpanginutan kan nasambit ng mga autoridad katabang man ang grupo kan Mobile Force Battalion. Nakipag-coordinar sinda sa parte mismo kan PDEA Region 5 ang search warrant pinagpaluwas kan Pizza 16 2026 matrayumpong naaresto ang 58 anyos na babaeng suspect na si Marcy residentes kan nasambit ng banwaan pinagsasabing sarong street level individual SLI nasamsam sa iya ang 5 pinagtutubudan na shabu na uminabot sa sarong gramo kinakarkulong abuton sa 6,800 pesos. Ang suspect yaon ngunyan sa kustodiya kan pulisya asin pigpipreparar ang kaso na isasampa laban sa iya. Sa iba pa nga detalyes kan
pareta sa lado lokal, mantang pinagalat na ang report ni Daryl Banyas sa iba pang detalyes kan mga pareta sa lado lokal bilang pagsiguro sa parte mismo kan mga autoridad asin kan kapulisan maray na matiwasay asin na ligtas ang ginibong relief distribution para man sa pamilyang naapektaran kan pag-alburuto kan na bulkan kan mayon. Nagtaunin asistensya ang mga tauhan kan Philippine National Police Bicol asin man ang Regional Public Safety Battalion Team sa tabang man kan 2nd MPMFC sa barangay kan Anuling duman sa Kamalig sa probinsya kan Albay and nasambit ng mga miyembros kan Philippine National Police nagduol ka na sambit ng tabang bilang sarong outreach program na pinag-organisa kan Kiwanis International Philippine Luzon District Division 5B para man sa total na 123 na mga apektadong mga pamilya gikan na sa nasambit ng barangay kan na Anuling. Kasumpay kani apuer man sa isinagibong relief distribution masagibo man nin feeding program parlor games para man sa mga aki sumbakwit session na kung sa inubeto nga mapalangkaw ana moral kan mga internally displaced person o IDP sa mga evacuees. Tinawan man doon ni Colonel Noel Donato Nunez kanda PNP na ana presensya kan kapulisanda sa nasambit ng aktibidad parte kan sindang pagpapasunod kan mandato nga siguraduhon ang ligtas asin na marhay na pagsasagibo kan humanitarian activities para man sa mga residentes na mga apektado kan padagos na pag-alburuto kanda bulkan kana mayon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangonyanda sa lado lokal sa pinakusog na kampanya laban man sa illegal na droga asin pakikipaglaban kanda mga miyembros kan na autoridad. Ini ang nakipagkoordinar sa parte kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office No. 5 PDEA Bicol matrayumpong isinagibo kan Pili Municipal Police Station sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Javi sa Napolis, officer in charge ang sarong drug bypass operation nagresulta sa pagkakadakop kad na 5 pinagtutugdan na tulak kan illegal na droga bandang alas 4:09 nin pagkahapon kana nagtalikod na aldaw sa banwaan kana Pilik Camarines Sur pinagbisto ang mga suspek na sinda Lorenzo kabali sa street level individual SLI may agum Sani may live-in partner, Alan may agum, Michael mayo ni na agum o soltero asin na Wilfredo na igwaman nin live-in partner, gabus nasa tamang edad asin gabus mga residentes kanda banwaan kan Pilik Camarines Sur. Nadakop sa akto ang mga suspek mantang nagsasagibo nin transaksyon kan na pagbinta kan sarong hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ni shabu asin man na recover man ang marked money na pinaggamit kan pusher buyer. Sa sarong busising investigasyon asin inventaryo na recover sa pag-iingat kan mga suspek ang kadagdagan pa nga 10 hetzeled transparent plastic sachet na naglalaman asin pinagtutubdan shabu sering man ang manlaylay ng mga draga para pernalyas isinagibo ang wastong pagmamarka asin na inventaryo kan nasambit na mga dokumento. Sa presente nakakulong ana mga suspek sa parte kan Pili Police Station. Sinda nakakaatubang nin pagbalga sa Section 5, Section 11, Section 12 asin Section 15 kan Article 2 kan Republic Act number 9165 o ang pinagapon na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Bangkay na nagpapataw-pataw sa party kan tao kan kadagatan kan na syudad kan Tabaco nakuakan mga autoridad. Dagos nang nakuakan mga miyembros kan na CDRRMO PCG ana kan PNP ang bangkay kan na nahiling na nagpapataw-pataw sa dagat na sakop kan barangay Agna San Miguel Island duman sa Tabaco City. Tulos ining pig turnover sa Siga Hospital. Kung si Sayman ang igwa ni nawawarang pamilya o kabisto tulos magduman sa PNP Tabaco kaya diretso sa parte kan na Siga Hospital. Manta nga pinag-aaram ka na nasambit na nga mga autoridad kung ano ana kausa kaana pagkagadan ka nasambit ng persona. Ada mga autoridad ngunyan mayo pa man ninda pagkakabistuhan kan nasambit ng biktima nga nako ang gadan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos ana pagtaunin na pag-umaw sa aktivismo kana nga estudyante kan Naga Central School 1 ipinagmamalaking unyan kan Naga Central School 1 Bukal Choir and sinasabing tibay kana mga aki na naginyo matapos man na manggana sa International Choir Festival asin man kompetisyon sa parte kan Kobe Japan champion sa Children Choir category, Golden Diploma second place, Folk Lure category, Grand Prix finalist sa matibay na liderato ni Miss Lina Ariola asin na Miss Marilyn Ariola Lara asin man inspiradong pagduhol ninda tabang asin man pangangataman ni Principal Julieta Corba. Liwat na pinatunayan ang talento kan Naga ana sa iyang makipagsabayan o kaya nga makipagsabayan asin manginot sa entablado kan kinabada sarong dakula nga onra asin bako lang para man sa eskwelahan kundi para sa Naga City asin sa bilog na nasyon kan Pilipinas ang kapangganahan kan choir kan Naga Central School 1 Bukal Choir duman sa parte mismo kan Kobe Japan. Sa tuyang barata ngunyan mga tugang barata kita ngunyan sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon maabot sa sinasabing 5,000 katao ang nagadaan sa mga protesta dumanda sa nasyon kan Iran. Uminabot sa 5,000 katao ang nagadan sa mga protesta duman sa Iran. Kabali at sinasabing pinagpuunan kan 500 na mga security forces basado man niyan sa lokal na opisyal. Ana mga terorista asin armadong labanan ang responsable sa subuot pagkagadan kan mga inosenteng mga Iranian. Basado sa US-based human rights group It's Rana, 3,308 na mga kumpirmadong nagadan mantang 4,382 pang kaso ang iimbestigaran asin maabot sa 24,000 katao ang nagkadarakop. Dakol na mga residentes asin na video sa social media ang nagpailing ninda grabe na pagpugol kan mga puwersa kan na estado sa mga demonstrasyon. Kabali ang direktang pambabadil sa mga nagpoprotesta sa kadaklan mga jóvenes. Digdi pinakahalangkaw ang bilang kan mga nagkagaradan sa parte kan Cordis region sa norteng
subangan kung sa ina aktibo ang mga armadong separatis. Magigirumduman na nag-arab-ada ba ang kilos protesta kan Iran kan Disyembre 28 kan nakalis na taon dahilan sa krisis sa lado kan ekonomiya sagkod na nga naghiwas ini sa mahiwas na pangapudan para man sa pagtapos kan liderato kan nasambit ng presenteng rehimen sa tao kan mga pagiro kan estado, sinabi ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na daininda pinagbubugtak ang nasyon sa partibismo kan giyera. Alagad siniguro ninda napapadusahan ang mga responsable sa kariribukan kung in kaso binabasol ka na Supreme Leader ang Amerika asin man Ukraine na nasa likod subuot kan ribu-ribong paggadan sa mahiwas na iro protesta sa saindang nasyon. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarap kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagbabareta Uyet Paderes asin man sa Engineering Department nakaibanan ta dyan di Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta Sigurado. Ato kan lipat maray na aga po sa ako po si Jonel Cuba sa headlines kanda mga barata sa lado lokal sarong mga tuwan kanda Piuderan Municipal Police Station isinagibuan na sarong drug bypass operation laban na sa sarong pusher. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal SUV sa Banuan kanda pili ka baridisura nagkaigwanin na banggaan na nagresulta kana grabing pagkakaigwanin gurumok sa bulos kan na trapiko. Ragaya Kamaridisura naging matariyumpo ano operasyon ka na Ragaya PNP sa sarunga wanted person kanini Madakub. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, alternatibo nga waterway sa barangay kan na Triangulo, aadalan kan LGU sa laog kan na syudad kan na Naga. Pamayu pa ka na mga barata sa lado lokal, PNP del Gallego nagtaunin na potable water sa mga stranded na mga individual dumanda sa border kan na del Gallego, Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, bangkat makusog na katabang sa kampanya parman sa Paz e Orden. Yan mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan na pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan na sa tuyang mga barata kita ngunyan na sa lado lokal. Sarong aksidente sa tinampo ana nangyari kan na sudma dyan sa parte kan Banuan kan pili Camarines Sur matapos na magtagilid ang sarong itom nalulunadan asin buminangga sa nakaparadang kotse arani sa bangko sa sentro kan na Banuan kan pili Camarines Sur sa maya atubangan mismo kan na Pure Gold sa Santiago pili Camarines Sur basado sa nasambit na nga mga nakahiling an color gray nalulunadan an maray na nakaparada sa gilid kan na tinampo mantang ang super kani
nagwi-withdraw ni na kwarta kada mangyari nasambit na nga insidente. Bigla subot na buminangga papaabuto na itom na lulunadanda na nagigikan sa parte kan na Manila pasiring duman sa Bohol. Basado pa man sa inot na impormasyon pinagtutubodan na nakaturog ang tsuper kan itom na lulunadanda sa tanganing mawaran ininin kontrol asin dagos ng tuminagilid antis na buminangga sa sarong nakaparada nga kotse. Mahiling sa lugar na grabing distroso sa atubangan na parte kan pariyo nga lulunadanda. Nagresponde ang mga autoridad tanganing i-rescue i-secure nasambit ng lugar asin temporaryo nga naoktaba asin nagkagurumok ang bulos kan trapiko sa atubangan kan na Pili Central School sa sentro mismo kan Pili Camarines Sur. Mayo pa nin opisyal na report kung na igwa nin nalugadan sa nasambit ng insidente mantang padagos na ginibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police sa sabing banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa ladua lokal. NCPO nagpaliwanag dapit man sa napikturan na duwang pulis na tutukaw-tukaw sa kanto kan na Balatas mantang prabi traffic sa nasambit ng lugar. Boyet Paderes sa detalye. Paliwanag ka opisina Canaga City Police Office ang luwang pulis na napikturan asin na ipost sa social media kanakagig aldaw mga alas 3 ng pagkahapon. Sigun sa uploader magabat nasubot ang bulos kan trapiko sa kalabaan kan Magsaysay Avenue, partikular sa kanto kan Balatas. Alagad na hiling ang duwang pulis na ayahay na nagtutukaw-tukaw sa labas kan sarong bista nung kakanan. Sa direktiba ni City Director Police Colonel Gilbert Parinas, pigpapaliwanag ang duwang pulis sa ibong kaini dayaman pigahayaan sinakaning CPO ang arong kaining gibo sa kunyang palagos ang pag-imbestigar o pinag-iimbestigar sila insidente asin pigiling kung igwang sala ang duwang pulis sa irarong kan Standard Operating Procedure kan PNP. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang DSWD sa Bicol nagtao kana FFP sa mga naapektaran kan bagyong Ada gikan sa parte mismo kan Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Tulos na nagaduhol ng tabang ang Department of Public Works and Highways DSWD sa Kabikulan sa mga pamilya kanda sinasabing mga family food packs sa FFPs sa mga naapektaran na kung saan nakalihis na bagyong Ada gikan sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Kabilugan na 182 na mga apektadong mga pamilya naggikan sa barangay kan Burabod, Luho, Asinman, Santa Maria sa Banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Ang natawan kan sinasabing food packs kan Quick Response Team QRT kana ISWAD Camarines Sur sa liderato ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio. Dagos ang pakikipag ulay kana nasambit ng opisina kan gobyerno sa mga local government units sa LGU na nakapag-record kan mga internally displaced person na IDPs tangani man na mas pang mapadali ang pagpapadara kan kinakaipuan at tabang para sa mga ini. Ang pagpasiring na ini sa lugar kan nasambit ng mga apektadong mga persona sa Lagunoy kasumpay kan na direktang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa opisina kan DSWD asin man ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na siguradon marikas ang pagresponde asin pagtaunin na tabang kun in kaso igwa nin mga kalabidad.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunya sa ladwa lokal sa katuyuhan napakusugon pa ang pagdulnin seguridad sa kada taganaga sa pamilyang Nagueño asin na siguraduhon an sa indang pagiging salbado sa gabus na oras pigya marhay kan lokal na gobyerno kan syudad na buhayon liwat sa 27 barangay kan syudad kan Naga an bangkat o bantay kataid sarong anti-crime body o grupo ni na mga residente na voluntaryo na nagtatabang sa lado kan gobyerno lokal kan syudad Naga asin man sa liderato kan Philippine National Police o mga autoridad sa pagsulong kan kampanya laban sa krimen. Ipinagpahayag kan LGU na kinakaipuan na i-reactivate o i-reorganisar anda bangkata huli man kan mga nagbubutwang mga krimen na bako sa nang seryoso kundi makanghiraka lain pa kanda mga hoben o mga minor de edad na involto sa may kagidibukan na sambit ng krimen. Ang bangkat na bilog kan panahon kan dating alkalde na si Jesse Robredo sa paagiman nin sarong ordinansa na pinagpadrinuan kan sangguniang panglunsod asin man sa paagian ni dating alkalde Jan Bungat kanini saro pa nga City Councilor piga tawan doon ni Mayor Lene Robredo na arog kan kampanya laban sa basura asin na gurubot na bulos kan trapiko ang kampanya laban man sa krimen kinakaipuan man na itulod na igwanin makusog na suporta ali sa mga tao sigun na sa nasambit ng liderato kan LGU Naga dahil pwedeng iasa na lang sa barangay ang pagsulong kan kampanya laban sa krimen orog na ang pagdulnin tabang o marikas na aksyon antis pa na durante o pagkatapos na makomiter ang nasambit ng krimen ulit tadikit sa naman ang numero kan mga barangay tanod sa kada barangay sa nagpapadagos na reorganisasyon kan na bangkat sa laog kan syudad ang bangkat sa barangay kan Sabang anday pa sa nanahaloy nagkaigwanin induction of officer nagpayag nin kaugmaan ang LGU asin man ang PNP kan mahiling kani ang mga residentes mismo ang nagpapahayag nin enteris na magbali sa bangkat huli ta buot nindang maging parte kan pagiro laban sa krimen digdi sa laog kan syudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal anda Del Gallego Municipal Police Station sa panginginot ni Police Captain Bernie Ondisimo ang acting chief of police kana sinambit ng banwaan katabang ang Camaradisor First Provincial Mobile Force Company kabali naman ang Port Maneuver Platoon nagsagibo nin distribution kan potable waters na digdi aaboton sa 148 na mga individual na na-stranded duman sa parte mismo kan na Del Gallego Camaradisor sa border control point kaniya sa barangay kan na Kumadug-Kadug sa Del Gallego Camaradisor ang nasambit ng aktibidad isinagibo matapos na ipasunod ang temporaryong daipagpapaagi kan mga truck pasiring duman sa Masbate, Catanduanes, Visayas asin Mindanao bilang pag-ingat sa mga biyahero na posibleng peligro na bunga kan bagyong Adang. Ang Del Gallego PNP padagos nagatudnin serbisyo bako lang sa pagpapasunod kan ley sering kan pagtabang sa mga pangangaipo kan mga residentes asin mga biyahero sa nasambit ng lugar. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Ang Ragay Camaradisor naging matrayumpo ang operasyon kan Police Ragay
kanda magresulta sa pagkakadakop kan wanted person ka nakalis na Aldao Ubanggi alas 7:30 ana aresto sarong 40 anyos na may agum asin digdi isinagibo ang pagdakop sa barangay F. Simeon Ragay Camarines ang nasambit ng akusado dinakop sa bisa kan warrant of arrest na may relasyon sa kasong serious physical injuries criminal case 49-18 iyan sa paagiman kan ipinagpaluwas na mismong warrant of arrest kan Municipal Circuit Trial Court 5th Judicial Region Ragay del Gallego Camarines Sur may rekomendang piyansa para manda sa temporaryong pagkakalibre kan nasambit ng suspetsado na nakakulong niyan sa parte mismo kan banwaan kan Ragay Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalles na mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Bilang pagsiguro na digdi makakaabot ang tabang sa parte mismo kan mga residentes dumanda sa parte mismo kan probinsya kana Albay padagos-dagos ang pagsasagibo ni natabang kana grupo kana Philippine National Police Regional Office number 5 tanganing digdi siguraduhon na ana mga tabang asinda seguridad ada magdadanay sa parte mismo kana sinambit ng lugar iyan ninuliman kana padagos na pagkakaigwa kana sinasabing pag-alborotong niyan kada bulkan kana mayon ninuli kana sa bit ng lakdang padagos-dagos kunyan anda gidigibong pag-riri assign kana nasambit ng mga kapulisan armada dia makataunin ayuda aparte kanda seguridad asin man makatabang pagtaunin tabang opisina kan DSWD. Sa iba pa detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 40 mga bagong mga tinyente kan Philippine Army ang nakatalaan na i-deploy sa parte mismo kan Bicol Region padagos asin na nagtitraining asin na puspusan ang ginigibong training unyan kana abuton sa 48 mga bagong tinyente kan Philippine Army antes ang mga ini i-deploy bilang dagdag na puwersa tanganing tuldukan na ang insurhensya sa parte mismo kan Bicol Region ana nasambit na nga mga bagong mga opisyal kan 9 Infantry Division kan Philippine Army an padagos na nagtitraining sa parte mismo kanda banwaan kan Pilik Camarines Sur Akuta Elias Angelis sa tinangis sa Pinal Farm kung sa ang pinakamayor na kampo 9 Infantry Division kan na Philippine Army oras na matapos na ang training kan 48 bagong mga tinyenteng mga opisyal kan Army 40 digdi ang idideploy sa parte kan manlain-lain ng mga lugar kan Bicol Region ngani man makaibanan sa kampanya laban sa insurhensya asin man katuninungan sa enterong Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Garo sa namat talog na naman anda nangyari dyan sa parte kan Julian Militon Elementary School sa barangay kan Concepcion Pequeña Naga City matapos kan nagkapirang oras kan makusog na pagbagunas kan uranda uli man ka dara kan bagyong ada anda eskulaan o classroom sa parte mismo ka nasambit ng eskulanda ang naapektaran kan grabing baha sigon sa liderato kan eskulanda ang nagkapirang mga kagamitan asin man kabali na dyan
ang mga libro na nadamay na naman ninhuli kan pagbaha kan tubig baha sa parte mismo kan nasambit ng lugar kaya digdi temporaryong ipinag-uktaba kan nakalis na aldaw ang nagkapirang klase mantang isinasagibo ang paglinig asin pagpapakaray sa nasambit ng mga classroom. Padagos ang pagbabantay kan mga magkakadigong mga opisyal sa parte mismo kan kamugtakan kan panahon ana parte mismo kan grado kan ba tangani man masiguro ana kaligtasan kan mga estudyante mga paratukdo asin man mga personahes kan Julian Militona Elementary School nagpipreparar ana nasambit ng mga residentes asin opisyal para sa relief na pwedeng ipadara kada lokal na gobyerno sa mga apektadong mga residentes sa sinambit ng lugar. Anda dainatawanin atensyon na drainage system ni Nelson Ligasyon kan ini alkaldi padigdi sa laog kan syudad kan Naga iyo ang saro sa pinagbabasol kan grabing baha na pinagdara sa manlain-lain na mga lugar sa laog kan Naga, partikular na sa Julian Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña, Naga City. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata sa ladwa lokal. Padagos ngunyanda ana pagtaunin pahayag kada lokal na gobyerno kana syudad kana Naga nasa indang tatawanin na atensyon ada parte mismo kana mga sinasabing mga problema digdi sa laog kana syudad kana Naga, partikular na ana pagkakaigwanin na baha. Sinabi ka na lokal na gobyerno kan syudad Naga na igwana nin mga pag-aadal na ginigibo ana opisina kana city engineer kung saan sa mga lugar na pwedeng gibuhan kan mga sinasabing mga flood control project o ana mga drainage system na ikakadadigdi tinawan doon kana lokal na gobyerno kana syudad na mas darakulang mga drainage system ang pinaplano ninda na ibugtak na sa laog kan syudad Naga tanganing daisubuot na sasayang ang kwarta kada gobyerno sa pagpatindog kan mga drainage system. Ninulit tadigdi mas kinakaipon na magkaigwa ni na storm drainage sa kada itutugdok na mga drainage sa laog kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa ladwa lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong ehemplo kan sobrang korupsyon. Ini ang iniladawan ni Camarines Governor Elre Villapuerti ang grabe makateretristing kamugtakan sa parte kan Andaya Highway. Kasunod kan viral na mga video kung saan haros digdi mapukan si DPWH Secretary Benz Dizon ninuli man kan pagyugyug kan Mauka Bridge sa Banwaan kan Sipukot Camarines Sur sa pahayag kan nagtalikod na aldaw daiya nakapagpugol si Gobernador Elre Villapuerti asin na pinagaluwas kaniya ana sa iyang mga payag laban sa subuot dekada ng pag-aabon kana pundo kana mga tinampo sa parte kan Bicol Region. Haros digdi binanatan ni Governor Elre Villapuerti si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan asin dating Regional Director Virgilio Eduarti na pinakaapod nindang mga buliro asin man puro pangako sa naman. Sigun kay Gobernador haros 2 taon na nindang ipinangapudan an urgent repair kana Mauka Bridge ninhuli kan banta tamag collapse ano man oras alagad
baliwala sa naman ini kan dating mga opisyal haloy na sindang sinabihan na ini ehemplo kana subuot sekretary gustong makatabang maparikas an aksyon kun mayo nan pakiram mayo nin mangyayari sabi pa mada ni Gobernadora Elry Villafuerte mantang digdi inumaman kani an marikas na aksyon ni Secretary Dizon. Ipinagpayag ni Gobernadora Elry na ana istilong tingi-tingi na budget mayo nin katapusan na reblocking sa Andaya Highway and tinuyo subuot na ginibot ang aning madali na maibulsa anasambit ng pundo. Nagkaperang mga dekada puro reblocking, nagkaperang mga dekada man and puro sa naman nararaota ang nasambit ng tinampo. Si Gobernadora Elry Villafuerte saro sa naglapigot ng man na digdi mapakaray an Andaya Highway asin na saro mga nag-imbitar kay Secretary Benz Dizon asin da digdi sa probinsya ng Camarines del Sur kan mag-abot na sekretaryo agdagos mismo ta parte kan na probinsya kan Camarines del Sur ni mana di pag-urulayan ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Mix Villafuerte kung paano papakaray asin mariresolveran ang Andaya Highway. Tugang iyanan ka, tiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan bareta, si Buyet Padere sa luwas, asman sa Engineering Department, nakaibanan ta dyan, si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa ilupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.